Kinakailangan ni Isha ng malaking pera para sa operasyon ng kanyang ina na may sakit. Ngunit wala silang pera. Kaya naman, nakipagsapalaran si Isha sa Maynila. Ginamit niya na ang kanyang kagandahan at kaseksihan upang makahanap ng trabaho doon. Mabuti na lamang at taga Maynila ang kanyang tita na siyang tumulong sa kanyang makahanap ng trabaho. Maagang maaga pa lamang ay nasa harap na ng malaking gate ng mansyon ng mga Saavedra si Isha. Hawak niya ang maliit na maleta at ang supot ng ilang gamit na dala niya mula probinsya. Halos hindi pa siya nakakatulog ng maayos dahil sa halo-halong emosyon, takot, kaba at pag-asa. "Anak, mag-iingat ka sa Maynila ha?" Paulit-ulit na bilin ng kanyang ina bago siya umalis. Napapikit si Isha habang inaalala yon. Kailangan niyang magpakatatag. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa operasyon ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang doorbell. Ilang segundo pa, bumukas ang gate at lumabas ang isang matandang babae na naka-uniforme. "Ikaw ba si Isha?" Tanong ng matandang babae. Bahagyang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Opo, ako po si Isha. Pinupunta po ako ni Tita Lorna. Bagong tagaluto raw po. Tumango ang matandang babae. "Ako si Aling Nena. Halika, pumasok ka na. Hinihintay ka na nila." Habang naglalakad papasok, hindi maiwasan ni Isha ang mamangha sa ganda at laki ng bahay. Ang laki ng bakuran, may fountain sa gitna, may mga tanim na imported na halaman at ang mismong bahay ay parang hotel sa sobrang enggrande. "Grabe," bulong ni Isha sa sarili. Pagpasok nila sa loob, agad na palingon ng dalawang lalaking nakatayo sa sala. Pareho silang nakapurmal na damit, tila mga anak ng amo. Saglit na natahimik ang paligid. Unang araw pa lamang ni Isha pero kapansin-pansin na agad siya kasi napakaputi ng kanyang kutis na tila porselana sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang mahabang itim niyang buhok ay nakalugay at ang simpleng fitted blouse na suot niya ay hindi maitago ang hubog ng kanyang katawan. "Kuya." Mahina ngunit may bahid ng pang-aasar na sambit ng mas bata sa dalawang lalaki. "Shut up." Malamig na tugon ng mas matangkad pero hindi nito maalis ang tingin kay Isha. "Good morning po." Magalang na bati ni Isha habang bahagyang yumuyuko. Lumapit si Aling Nena. "Sir Marco, Sir Andres, siya po yung bagong tagaluto." Si Marco, ang mas matangkad at seryoso, ang unang nagsalita. Ilang taon ka na?" 25 po, sir." Magalang na sagot ni Isha. "At may experience ka na ba sa pagluluto para sa malaking pamilya?" Tanong ni Andres, may bahid ng ngiti sa labi. "Opo, sa probinsya po akong nag-aasikaso sa karinderya namin noon bago po magkasakit ang mama ko." Bahagyang nag-ibang ekspresyon ni Marco. "Nagkasakit?" "Opo," sagot ni Isha, pilit na pinapakalma ang sarili. "Kaya po ako nandito. Kailangan po namin ng pera para sa operasyon niya." Saglit na natahimik ang dalawa. "Kuya, mukhang masipag naman," bulong ni Andres. Hindi inaakalang maririnig ni Isha. "Kailangan namin ng maayos magluto." "Opo sir, gagalingan ko po." Agad na tugon ni Isha. Napatingin muli si Andres kay Isha. "Relax ka lang. Huwag ka matakot sa alon. Hindi naman kami nangangagat." Napangiti si Isha ng bahagya, ngunit ramdam niya ang mga matang patuloy na nakatingin sa kanya. Hindi lamang mula sa dalawang lalaki, kundi maging sa ilang kasambahay na nagbubulungan sa gilid. "Ang ganda naman ng bago," bulong ng isang kasambahay. "Parang artista," sagot ng isa pa. Narinig yon ni Isha ngunit nagpanggap siyang walang naririnig. Sanay siya sa mga ganong tingin. Kahit sa probinsya, napapatingin na ang marami sa kanya. "Halika, ipapakita ko sa iyo ang kusina," sabi ni Aling Nena. Habang naglalakad papunta roon, hindi maiwasan ni Andres ang sumunod ng bahagya. "Anong specialty mo?" tanong ni Andres. "Nagluluto po ako ng mga lutong bahay. Adobo, kare-kare, sinigang. Marunong din po akong mag-bake ng konti." Gusto ko ng chocolate cake."
Nakangiting sabi ni Andres. Uy Andres, saway ni Marco mula sa likod. Trabahong pinunta niya rito. Yun nagtatanong lang naman ako. Sagot ni Andres. Nakataas ang kamay na parang sumusuko. Pagdating sa kusina, namangha si Isha sa laki. Halos kasing laki na ng bahay nila. Halos kumpleto sa kagamitan. Industrial oven, malalaking refrigerator at mamahaling cookware. Dito ka magtatrabaho, sabi ni Aling Nena. Mamaya may lunch tayo. Gusto ni Sir Marco ng light lang. Grilled fish at salad. Opo, kaya ko po yun. May kailangan ka pa ba? Umiling si Isha. Wala na po. Habang naghahanda siya ng mga sangkap, hindi niya na malayang may nakatayo pala sa may pintuan. Confident ka ah? Boses ni Marco. Bahagyang napatalon si Isha. Ay, sorry po sir. Hindi ko po kayo napansin. Hindi ka ba kinakabahan? Unang araw mo, marami agad nakatingin sa'yo. Saglit na tigilan si Isha. Kinakabahan po. Pero mas kinakabahan po ako sa kalagayan ng mama ko. Kaya po kailangan ko maging matatag. Tahimik siyang pinagmasdan ni Marco. Ngayon, hindi na paghanga ang nasa tingin nito, kundi tila pag-uusisa. Hindi madaling buhay dito, sabi ni Marco. Maraming mga mata. Marami kang chismis na maririnig. Kaya mong harapin yon? Diretsong tumingin si Isha kay Marco. Sanay na po ako, sir. Ang mahalaga, may trabaho ako. Ilang segundo silang nagkatitigan bago ito tumalikod. Make sure masarap ang luto mo. Malamig na sabi ni Marco bago tuluyang umalis. Nang makaalis ito, napahinga ng malalim si Isha. Grabe ba ang kuya ko, no? Biglang sumulpot si Andres sa tabi niya. Sir? Gulat na tawag ni Isha. Tumawa si Andres. Relax. Tawagin mo lang akong Andres kapag wala si kuya. Hindi po yata tama yun. Sagot ni Isha, bahagyang natatawa. Ang seryoso mo naman. Pero bagay sa'yo. Napailing si Isha. Magluluto na po ako. Habang nag-iihaw siya ng isda, ramdam niya ang presensya ni Andres na nakasandal sa counter. Pagdating ng tanghalian, inihain niya ang pagkain sa dining table. Nakaupo na roon si Marco at isang eleganteng babae, ang kanilang ina. Ito na po ang lunch, magalang na sabi ni Isha. Tumingin ng ginang sa kanya. Ikaw ba ang bagong tagaluto? Opo, ma'am. Sinuri si Isha ng ginang mula ulo hanggang paa. Mukha kang bata pa. Opo, ma'am. Pero sisikapin ko pong maging maayos ang trabaho ko. Tumangulang. Tahimik na naghintay si Isha sa gilid habang tumitikim sila ng kanyang niluto. Masarap ang luto mo, sabi ng ginang. Napangiti si Andres. Sabi ko na eh. Hindi nagsalita si Marco pero inubos nito ang pagkain sa plato. Pwede ka nang magstay dito. May kwarto ka sa likod, sabi ng ginang. Maraming salamat po, ma'am. Habang nagliligpit si Isha, alam niyang hindi madali ang kanyang haharapin at magiging buhay sa Maynila, pero kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang makipagsabayan. Hindi man siya sanay pero sisikapin niyang masanay. Maya-maya matapos magligpit si Isha sa kusina, katatapos lang ng tanghalian ni na Marco at ng kanilang ina, at bahagyang nabawasan ng kaba sa dibdib niya dahil nagustuhan nila ang kanyang luto. Habang inaayos niya ang apron, narinig niya ang pagbukas ng malaking pinto sa itaas ng hagdanan. Good afternoon. Napatingin ng mga kasambahay. Si Marco at Andres na nasa sala ay sabay ring napaangat ng tingin. Mula sa hagdan, bumaba ang isa pang lalaki. Mas relax ang aura. Bahagyang magulo ang buhok na tila bagong gising at nakakaswa lang na puting polo na bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. Siya si Drew, ang bunso sa magkakapatid na sa Avedra. Finally, bumaba ka na rin. Ani Andres na nakangisi. Narinig kong may bagong tagaluto raw na dumating. Sagot ni Drew habang inaayos ang relo sa kanyang pulso. Hindi pa tuluyang nakababa si Drew pero napansin na niya agad ang babaeng nakatayo malapit sa dining area at doon siya napatigil nang makita si Isha.
Nakasuot pa rin ng simpleng blouse at maong pants. Ngunit sa ilalim ng natural na liwanag mula sa malalaking bintana, lalong lumitaw ang kinis ng kanyang balat. Maamo ang kanyang muka at habang yumuyuko siya para pulutin ang isang nahulog na kutsara sa mesa, bahagyang umumbok ang harapan ng kanyang suot dahil malaki ang kanyang mga dibdib at sapat para mapahinto ang hakbang ni Drew. Napansin ni Isha ang presensya sa hagdan kaya agad siyang tumuwid at napalingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti si Drew. I assume ikaw ang bagong tagaluto? Tanong ni Drew habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Opo sir. Magalang na sagot ni Isha. Ako po si Isha. Paglapit ni Drew, hindi niya itinagong paghanga sa kanyang mga mata. Mula ulo hanggang paa ay tila sinusuri si Isha. Isha. Ulit ni Drew. Ang ganda ng pangalan, pero mas maganda ka. Bahagyang nanlaki ang mata ni Isha. Hindi siya sanay sa ganoong direktang papuri mula sa amo. Salamat po sir. Sagot ni Isha, may bahagyang pamumula sa pisngi. Bahagyang yumuko si Drew para pantayan ang kanyang taas. Parang hindi ka bagay sa kusina. Parang mas bagay ka sa runway. Napangiti si Isha, nahihiya ngunit pilit pinananatiling maayos ang tindig. Nakakaya naman pero salamat po. Tsaka masaya po ako sa pagluluto. Talaga? Baka naman masasaya ka sa akin. Biro ni Drew. Hoy! Sabat ni Marco mula sa sofa. First day niya. And? Taas kilay na sagot ni Drew. Nagpapakilala lang ako. Lumapit si Andres at tumayo sa likod ni Isha. Drew, hinahinay. Baka matakot. Takot ka ba sa akin? Tanong ni Drew kay Isha, nananatiling nakangiti. Umiling si Isha. Hindi naman po. Good. Kasi hindi ako nangangagat. Madalas lang. Napatawa si Andres. Ang landi mo talaga. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni Drew habang nakatingin pa rin kay Isha. So, ikaw nagluto ng lunch? Opo, sir. Sarap daw sabi ni Mama. Salamat po. Baka pwede mo kong lutuan ng espesyal mamaya. Tanong ni Drew, bahagyang tumagilid ang ulo. Ano pong gusto niyo, sir? Inosenteng tanong ni Isha. Kunwari nag-isip si Drew habang hindi inaalis ang tingin kay Isha. Ikaw na bahala. Basta ikaw nagluto. Sure ka bang pagkain ang tinutukoy mo? Singit ni Andres na tumatawa. Tinapik ni Drew ang balikat ng kapatid. Hoy, tumahimik ka. Pagkatapos ay muli siyang bumaling kay Isha. Alam mo, bagay sa iyo ang ngumiti. Mas lalo kang gumaganda. Salamat po, sir. Muling tugon ni Isha. At sa pagkakataong yon, napangiti rin siya. Saglit na nagkatinginan ang mga kuya ni Drew. Alam na nila kapag ganun si Drew sa isang babae. Uy! Bulong ni Andres kay Marco, pero sapat para marinig ni Drew. Mukhang may napupusuan na si Bunso. Napangisi si Drew at napakagatlabi pa. Ano namang masama? Wala, sagot ni Andres. Basta wag mong sabihing, akin to. Biglang putol ni Drew na nakangisi. Napakunot si Isha. Po? Saglit na natahimik ang mga lalaki bago sabay-sabay tumawa. Joke lang, sabi ni Andres habang tinatapik ang ulo ni Drew. Ganyan lang yan. Ngumiti si Isha. Hindi lubos na naiintindihan ang ibig sabihin pero ramdam niyang biro lamang yon. Ah, ganun po ba? Lumapit pa ng konti si Drew. Huwag ka mag-alala. Wala naman akong gagawing masama sa'yo maliban sa paggapang sa gabi papunta sa kwarto mo. Drew! Pero hindi pinansin ni Drew ang kuya niya. Nakatitig lamang siya kay Isha na siyang nagtataka. Welcome to the family, Isha. Maraming salamat po. Kung may mga pisayo dito, sabihin mo lang sa akin. Dagdag ni Drew, bahagyang may tono ng pagiging protective. Wow! Natatawang sabi ni Andres. Tagapagtanggol agad. Tinamaan na talaga. Shut up. Ngunit hindi maikakailan ni Drew na naagaw agad ni Isha ang atensyon niya. Hindi lamang paghanga, kundi tila may halong interes na gustong tuklasin pa.
Habang bumabalik si Isha sa kusina, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Bro, Mahinang sabi ni Andres kay Drew. ingat ka. Hindi lahat na maganda para sa'yo. Ngumisi si Drew. Tingnan natin. Kasi baka magulat ka isang araw, nakuha ko na siya. Sa loob ng kusina, napahawak si Isha sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit tila mas mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya sanay sa ganoong klaseng atensyon, lalo na mula sa isang lalaking gaya ni Drew na halatang sanay sa atensyon ng iba. Maya-maya pa'y lumapit muli si Drew kay Isha. Since first day mo pa lang, I guess ako na ang magtutour sa'yo. Biglang sabi ni Drew habang nakasandal sa pinto ng kusina. Napalingon si Isha na kasalukuyang nag-aayos ng mga plato. Po? Sir, okay lang po. Si Aling Nana na po kanina. Basic tour lang yon. Putol ni Drew habang lumalapit. Iba pa rin kapag ako ang nagpakita. Mas detailed. Narinig yon ni na Andres at Marco mula sa sala. Detailed daw. Natatawang bulong ni Andres. Drew! Babala ni Marco. Ngumiti lang si Drew at inilahad ang kamay kay Isha. Shall we? Saglit na nag-alinlangan si Isha, pero dahil amo niya ito, marahan siyang tumango. Sige po, sir. Relax ka lang. Hindi to interrogation. Biro ni Drew habang magkatabi silang naglalakad palabas ng kusina. Tahimik ang hallway, malinis at may mga mamahaling painting sa dingding. Habang naglalakad sila, hindi maiwasan ni Isha na mapatingin kay Drew. Mas lalo niyang napansin ang matangos nitong ilong, ang bahagyang mapungay ngunit mapang-akit na mga mata at ang confident na tindig. May kakaibang aura ito. Hindi kasing lamig ni Marco, hindi kasing playful ni Andres, kundi may sariling charm na parang alam niyang napapansin siya. May dumi ba ako sa muka? Biglang tanong ni Drew nang mahuli ang pagtitig niya. Napagulat si Isha. Ay, wala po sir. Sorry po. Kanina ka pa kasi nakatingin. Nakangiting sabi ni Drew. Namula si Isha. Hindi po. Tinitingnan ko lang po yung painting. Sure ka? Bahagyang lumapit si Drew. Halos magdikit ang balikat nila. Kasi feeling ko akong tinitingnan mo. Hindi po sir. Sagot ni Isha pero hindi niya maitagong pagkapahiya. Tumawa ng mahina si Drew. Okay lang naman, sanay ako. Sanay po saan? Inosenteng tanong ni Isha. Na tinitingnan lalo na kung ikaw ang tititig. Sagot ni Drew sabay kindat. Napailing si Isha pero hindi niya mapigilan ang pagngiti. Nagpatuloy sila sa pag-ikot. Ipinakita ni Drew ang mini library, ang entertainment room at ang indoor garden na may glass ceiling. Wow! Bulalas ni Isha habang nakatingala sa mga halaman. Ang ganda po dito. Mas maganda ka. Agad na sagot ni Drew. Napahinto si Isha. Sir naman. Ano? Totoo naman. Habang naglalakad sila sa gilid ng indoor fountain, bahagyang basa ang marmol na sahig dahil sa tumalsik na tubig. Hindi yon napansin ni Isha. Sa isang hakbang niya, bigla siyang nadulas. Ay! Mabilis ang reflex ni Drew. Hinawakan niya agad ang bewang ni Isha at hinila palapit sa kanya. Napahawak si Isha sa dibdib ni Drew dahil sa gulat. Magkadikit ang katawan nila. Isang braso ni Drew ang nakapulupot sa kanyang bewang. Ang kabilang kamay nito ay nasa likod niya para hindi siya tuluyang bumagsak. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Careful. Mahina ngunit may lambing na sabi ni Drew. Ramdam ni Isha ang init ng kamay nito sa kanyang bewang. Sorry po. Bulong ni Isha. Ngumiti si Drew, bahagyang inilapit ang muka. Dapat sa akin ka lang nahuhulog. Napasinghap si Isha ng mahina. Sir. Ano? Concern lang ako. Dagdag ni Drew pero halatang may kalandian sa tono. Hindi pa rin siya binibitawan agad ni Drew. Para bang sinadya nitong pahabain ang sandali. Okay ka lang? Tanong ni Drew. Mas seryoso na ang boses. Opo. Sagot ni Isha pero hindi pa rin niya magawang umiwas sa tingin ni Drew. Dahan-dahang binitawan ni Drew ang kanyang bewang pero hindi niya inalis ang kamay sa braso nito. Madulas dito. Delikado.
Sabi ni Drew. Lalo na kung hindi ka sanay sa ganitong lugar. Opo, sa probinsya po kasi sementado lang ang sahig. Tumango si Drew. Mas okay na siguro kung lagi kitang kasama kapag nag-iikot ka dito. Para may aalalay agad sa'yo. Hindi na po kailangan, sir. Sure ka? Baka mamaya ibang sumalo sa'yo. Hindi na naman maintindihan ni Isha kung seryoso o biro yon. Saglit silang natahimik. Habang naglalakad muli, ngayon ay mas maingat na si Isha. Pero hindi niya maiwasan ang mapatingin muli kay Drew. Sa pagkakataong ito, nahuli na naman siya. Told you. Nakangising sabi ni Drew. Ano na naman po? Kunwari inosente si Isha. Kanina pa kita nahuhuli na tumititig sa akin. Hindi po. Agad natanggi ni Isha. Okay. Tumawa si Drew. Sabihin na nating ako ang tumitingin. Napahinto si Isha. Maganda ka kasi. At hindi lang basta maganda. Sir, binobola niyo lang po ako. Hindi ako nang bobola. Sagot agad ni Drew. Napakagatlabi si Isha. Hindi alam kung anong isasagot. At sa isip ni Isha, isang tanong ang unti-unting nabuo. Delikado ba ang madulas sa sahig? O mas delikado ang lalaking ngayon ay nakangiti sa harap niya? Lumipas ang ilang linggo at unti-unting nasanay si Isha sa buhay sa mansyon ng mga Saavedra. Hindi na siya nangangapa sa kusina. Kabisado na niya kung saan nakalagay ang bawat sangkap, bawat kawali, bawat imported na rekado na dati tinititigan niya lang nang may pagkamangha. Tuwing umaga, siya na mismong naghahanda ng almusal, eksakto sa panlasa ni Marco. Napansin niya rin na mas madalas nang bumaba si Drew sa kusina. Dati, tanghali na akong gumising. Ngayon, madalas ay sumasabay ito sa kanya upang mag-almusal. Ang aga mo? Minsang sabi ni Isha. Mas okay gumising ng maaga kung maganda ang unang makikita. Sagot ni Drew. Diretsyong tingin kay Isha. Ngumiti lang si Isha noon, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang iba na ang mga tingin nito. Hindi na basta paghanga. May halong pagnanasa, interes, o baka laro lang. Hindi siya sigurado, pero isang bagay ang malinaw. Napapansin siya ni Drew at hindi yon sinayang ni Isha. Naaalala niya ang mga payo ng kanyang ate bago siya umalis ng probinsya. Isha, sabi noon ng ate niya habang tinutulungan siyang mag-empake. Maganda ka. Huwag kang magpapapayag na apihin ka. Pero huwag ka rin masyadong magpaka-inosente. Ano pong ibig mong sabihin, ate? Gamitin mong charm mo kapag kailangan. Hindi masamang maging aware sa ganda mo. Basta alam mong limit. Sabi ng ate niya. Ilang linggo sa mansyon, doon niya mas naintindihan ang ibig sabihin noon. Isang umaga, habang naghahain siya ng prutas sa mesa, bahagya siyang yumuko, sapat para mapansin ang hubog ng kanyang katawan. Hindi niya direktang tinitingnan si Drew, pero ramdam niyang naroon ang mga mata nito. At hindi siya nagkamali. Careful. Biglang sabi ni Drew habang nakaupo sa dining chair. May pilyong ngiti. Baka ako na naman ang mahulog. Napatingin si Isha. Kunwari walang mali siya. Po? Baka hindi na ako makaahon sa'yo. Napatawa si Andres sa gilid. Ngumiti si Isha, bahagyang kinagat ang ibabang labi. Isang bagay na minsang itinuro sa kanya ng ate niya. Sir Drew, kain na po kayo bago lumamig. Malambing na sabi ni Isha. Sa bawat maliit na kilos, ang pag-aayos ng buhok, ang pagngiti ng medyo matagal, ang paghawak sa braso ni Isha kay Drew kapag may inaabot. Unti-unti niyang mas nakukuha, lalong atensyon ni Drew at hindi siya nabigo. Halos araw-araw, siya ang unang hinahanap nito. Isang gabi, habang nasa kwarto si Isha ng mga kasambahay, biglang tumunog ang cellphone niya. Ate! Agad na sagot ni Isha nang makitang pangalan ng ate niya. Isha! Sigaw ng ate niya mula sa kabilang linya. Napangiti agad si Isha. Ate, kumusta kayo? Miss na miss ka na namin dito. Si Mama, hinahanap ka lagi. Biglang nanikip ang dibdib ni Isha. Miss ko na rin kayo. Uy, huwag kang iiyak dyan ah.
Hindi na napigilan ni Isha ang pagpatak ng luha. Ate? Huy, ano ba? Umiiyak ka ba? Hindi. Pero halata sa boses ni Isha. Strong ka dapat dyan. May mga gwapo dyan sa Maynila, di ba? Napatawa si Isha kahit naiiyak. Ate naman. Ano ate naman? Totoo naman. May nagkakagusto ba sa'yo? Saglit na tahimik si Isha. Pumasok sa isip niya ang ngiti ni Drew. Meron yata. Mahinang sagot ni Isha. Oy! Sino? Mayaman ba? Gwapo? Oo, gwapo. Di landiin mo. Sigaw ng ate niya. Ate? Pareho silang natawa. Basta, kung gwapo, pwede mong landiin ng konti. Pero siguraduhin mong ikaw ang may kontrol. Napailing si Isha habang pinupunasan ng luha. Ate talaga. Miss na kita, Ish. Miss na miss ko na rin kayo. Tahimik silang dalawa sandali. Parehong umiiyak at tumatawa. Mag-iingat ka dyan. At tandaan mo, kahit anong mangyari, nandito lang kami. Opo. Pagkatapos ng tawag, matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama. Napangiti siya ng maalalang mukha ni Drew. Hindi niya alam pero iba na ang epekto ni Drew sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang bumaba sa kusina. Nakasuot ng fitted blouse, nakalugay ang buhok at may lip tint sa labi. Pagpasok ni Drew, napahinto ito sa may pintuan. Good morning. Malambing na bati ni Drew. Good morning po, sir. Sagot ni Isha, sabay ngiti na may kakaibang lambing. Saglit siyang tinitigan ni Drew. May nagbago ba? Tanong ni Drew. Wala po. Mas lalo kang gumaganda araw-araw. Napailing si Isha, pero sa pagkakataong yon, siya ang unang lumapit para ilapag ang tasa ng kape sa harap ni Drew. Bahagyang nadikit ang daliri nila. Careful, sir. Baka mapasok kayo. Sabay kagatlabi ni Isha at kinindatan si Drew na biglang nakaramdam ng init sa katawan, kaya hinila niya ang bewang ni Isha at hinalikan ito ng mariin sa labi na hindi naman tinanggihan ni Isha. Hindi nila alam kung saan nagsimula, basta madalas na lamang silang maghalikan sa mga sulok kapag nakikita ang isa't isa. At isang gabi, habang tahimik ang mansyon at karamihan ay nasa kani-kanilang kwarto na, nagita sila sa likod ng kusina. Naglalakad si Isha dala ang tray ng prutas na ibabalik sa storage na bigla siyang hatakin ni Drew sa gilid ng pader. Bago pa siya makapagsalita ng buo, naroon na si Drew sa harap niya. Ang isang kamay ay nakasandal sa pader sa tabi ng kanyang ulo. At tagal kitang hindi nakita buong araw. Mahinang sabi ni Drew. Nasa kusina lang po ako. Sagot ni Isha, pero hindi niya maitagong ngiti. Miss na kita. Diretsong sabi ni Drew at hinalikan siya nito sa labi. Napayakap naman si Isha sa leeg ni Drew at tinugunan ng halik nito. Hinawakan naman ni Drew ang bewang ni Isha, bahagyang hinihila palapit. Ang halik ay naging mas malalim. Drew, baka may makakita. Wala, tulog na sila. At muling hinalikan ni Drew si Isha pababa sa leeg nito hanggang maabot niya ang malalaking dibdib ni Isha na paborito niyang pisilin at halik-halikan. Hindi naman tumutol si Isha nang halikanan ni Drew ang mga dibdib niya na nauwi sa kama. Nagpatuloy sila sa ganoong setup at hindi malinaw kung anong meron sa kanilang dalawa. Basta masaya sila. Madalas, bigla na lang siyang hihilahin ni Drew sa sulok ng hallway, sa likod ng kurtina ng entertainment room o sa gilid ng indoor garden. Pero hindi kailanman naging isa lang dahil nauuwi sila sa matinding paghahalikan kung saan maraming kiss marks ang katawan ni Isha kinabukasan. Lumipas ang ilang linggo, tuluyan ang nasanay si Isha kay Drew lalo na sa mga ginagawa nito sa kanyang paghalik sa kanya. Ngunit habang mas lalong nakuhulog si Drew, mas nagiging malinaw kay Isha ang isang bagay. May kapangyarihan siyang mapasunod si Drew. Isang gabi, nasa storage room sila sa likod ng kusina. Nakasandal si Isha sa lumang kahoy sa mesa habang pinagmamasdan si Drew palapit. Bakit mo ako pinapunta rito? Tanong ni Drew, may pilyong ngiti.
Lumapit si Drew. Agad inilagay ang dalawang kamay sa mesa sa magkabilang gilid ni Isha. Gusto ko lang naman ng kiss. Ngumiti si Isha pero hindi siya agad kumilos. Sa halip, itinaas niya ang isang daliri at bahagyang itinulak ang dibdib ni Drew. Napakunot ang noo ni Drew. Tinitigan ni Isha ang mga mata ni Drew na siyang namumungay na nakatingin sa kanya. Drew, lagi mo ko hinihila na lang para halikan. Gustong gusto kong halikan ka eh. Alam ko. Lumapit si Drew ng bahagya, sapat para maramdaman ni Isha ang hininga nito. Pero alam mo rin namang hindi ako basta-basta, diba? Napangiti si Drew. Hindi naman kita tinatrato na basta-basta. Hindi sa ganon. I mean, kung gusto mo ng special treatment. Itinaas ni Drew ang kilay. Special? Tumango si Isha sa kabahagyang lumayo. May kailangan ako. Naging seryosong mukha ni Drew. Ano yun? Nagkunwari si Drew na nag-aalangan. May utang pa kami sa ospital at kinakailangan na naming magbayad ng malaki. Hindi agad nagsalita si Drew. Lumapit ito tinawakan ng bewang ni Isha. Akala ko ba nabigyan na kita? Hindi sapat. At alam mo naman, hindi ako sanay humingi lalo na sa'yo. Magkano kailangan mo? Hindi agad sumagot si Isha. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko at marahang hinalikan ang sulok ng labi ni Drew. Kapag gusto mo akong halikan, bayaran mo muna ako. Natigilan si Drew at mas na-excite siya. Magkano ang isang kiss? Depende sa klase ng halik. Biglang hinila ni Drew si Isha palapit at marahang hinalikan. Advance yan, sabi ni Drew. Tumawa si Drew at kinuha ang wallet sa bulsa. Hindi niya akalaing gagawin talaga ito. Naglabas ito ng makapal na perang papel at inilapag sa mesa. Down payment. Napatingin si Isha sa pera. Pagkatapos ay tiningnan si Drew hanggang sa siya na ang humila sa kwelyo ni Drew at hinalikan niya ito sa labi. Agad siyang binuhat ni Drew at isinandal sa pader habang patuloy silang naghahalikan. At nagpatuloy sila sa ganoong deal kung saan babayaran ni Drew si Isha kapalit ng halik. At malaki ang bayad kapag pagtatalik ang nais. Isang umaga, habang nag-aayos si Isha ng mesa sa dining area, may dumating na malaking kahon. Pagbukas niya, isang mamahaling handbag ang tumambad sa kanya. Kasunod noon ang isang mensahe sa phone niya. Advance payment for unlimited kisses this week. Napangiti si Isha. Sa bawat araw na lumilipas, may araw-araw, may mga natatanggap na mamahaling gamit si Isha galing kay Drew. Minsan, simpleng sobre na may laman na cash. Wala namang pagsisisi si Isha na si Drew ang unang nakahalik sa kanya at siyang nakakuha ng virginity niya dahil gwapo naman si Drew. Ngunit na malaya ni Isha, nakakaiba na ang nararamdaman sa amo. Biyernes ng gabi at bihirang kumpleto ang magkakapatid sa mansyon. Sa sala, may nakahandang pulutan sa center table. Sisig, chicharon at ilang bote ng mamahaling alak. Nakarelax lang ang tatlo. Si Marco na nakasandal sa sofa, si Andres na nakakross ang paa sa armchair at si Drew na tahimik na nagbubuhos ng alak sa baso. Uy! Simula ni Andres habang pinagmamasdan ng bunso nilang kapatid. Iba na yung aura mo ngayon ha? Hindi agad sumagot si Drew. Uminom lang siya at bahagyang nagtaas ng kilay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Drew. Marco smirked. Ibig sabihin, nakangiti ka kahit walang dahilan. And don't tell me, hindi namin napapansin. Lagi kang nasa kusina. Gutom ako eh. Depensa ni Drew. Gutom sa pagkain o nagluluto ng pagkain? Singit ni Marco sabay tawa. Napailing si Drew, ngunit hindi siya makaiwas sa bahagyang pamumula. Nagkatinginan ang dalawa niyang kuya. Ayun na, tinamaan na talaga. Wala to. Marco leaned forward. Seryoso na ang muka. Drew, may tatanong ako. Napahinto si Drew. Ano na naman? Sigurado ka ba dyan? Sa alin? Kay Isha. Anong gusto mong sabihin? Hindi sa inuhusgahan namin siya. Pero obvious naman na nahuhulog ka. So?
So baka naman inuuto ka lang. Bahagyang tumigas ang panga ni Drew. Hindi siya ganun. Marco raised his hand slightly. Chill. Sinabi lang namin. Alam kong ginagawa ko. Malaking tiwala ko kay Isha kaya huwag kang mag-alala. Hindi na nakaimik ang mga kuya niya na napailing na lamang dahil halatang halata nilang in love na ang kapatid nila na siyang hindi naman itatanggi ni Drew dahil nahulog na siya kay Isha. Kinabukasan, maagang nagising si Isha. Imbes na dumiretso sa kusina, huminto siya sa harap ng pintuan ng kwarto ni Drew. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto na hindi nakalock. Tahimik ang loob ng kwarto. Nakahiga si Drew, nakatalikod, bahagyang magulo ang buhok at hindi pa nakapagpalit ng damit mula kagabi. Nakabukas ng konti ang kurtina, sapat para tamaan ng sikat ng araw ang kalahati ng mukha nito. Lumapit si Isha sa kama. Sandali niya itong pinagmasdan. Hindi ito mukhang mayabang na amo. Hindi rin ito mukhang lalaking sanay mang-utos. Mukha lang itong lalaki na napagod at nakahanap ng pahinga. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Lumapit siya bahagya kay Drew at hinaplos ang kamay sa braso nito. Sir Drew? Bahagyang napakunot ang noo ni Drew sa kadahan-dahang nagmulat ng mata. Nang tuluyang malinawan ang paningin nito at makita si Isha sa tabi niya, napangiti ito kaagad. Anong oras na? Maaga pa. Bakit ka nandito? Tanong ni Drew pero wala namang bakas ng reklamo. Sa halip, bahagyang gumalaw si Drew at tumihaya para mas makita si Isha. Baka may hangover ka. Nagdala ko ng tubig. Inilagay niya ang baso sa side table. Ngunit imbes na abutin yon, hinawakan ni Drew ang kamay niya. Mas effective to. At ano yan? Ngumiti si Drew ng pilyo. Good morning kiss. Lumapit si Isha at siya na mismong humalik kay Drew. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, hinawakan ni Drew ang likod ng ulo niya at pinalalim ang halik, kaya gumanti lalo si Isha ng halik. Dahan-dahan namang umangat ang kamay ni Drew at hinawakan ng bewang niya. At hindi na nakabangon si Drew dahil umibabaw na si Isha sa kanya at nakita na lamang ni Isha ang sarili na gumagalaw sa ibabaw ni Drew na pawisan, nakapikit habang dinadaing ang pangalan ni Isha. Ganon rin si Isha na napaungol ng malakas. Lumipas ang ilang buwan, mas lalong nahulog sila Isha at Drew sa isa't isa pero hindi pa rin malinaw sa kanilang dalawa kung ano ba talaga sila. Hindi na rin tago ang meron sa kanila. Nakikita na mismo ng mga kasambahay kung anong meron sila. Marami nang nagbago sa buhay ni Isha mula nang mag-Maynila siya. Pero ang pinakamasaya, si Isha, ay hindi na siya kinakabahan at natatakot sa gabi patungkol sa kanyang ina. Mas konti na ang tawag mula sa ospital na may halong takot. At sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya ng probinsya, magaan ang pakiramdam ni Isha habang hawak ang cellphone niya. Nasa maliit siyang terrace sa likod ng mansyon. Nangingiti siya habang naka-video call. Sa screen, kita niya ang sala ng kanilang bahay sa probinsya. Nasa likod ang lumang aparador, ang kurtinang kupas na paborito ng nanay niya. At sa gitna, nakaupo ang kanyang ina na unti-unti nang bumabalik ang lakas. Isha! Masiglang bati ng kanyang ate. Ang fresh mo naman? Napatawa si Isha. Ikaw ang mukhang blooming. Uy, ako tong puyat sa pag-aalaga kay mama. Sagot ng ate niya pero halatang masaya. Lumapit sa kamera ang kanilang ina. Isha, kumusta ka na dyan? Mama naman, ako pa talagang tinanong. Siyempre, malayo ka sa amin. Biglang kumirot ang dibdib ni Isha pero hindi na sa lungkot kundi sa tuwa. Ma, ang ganda mo na ulit. Bumalik na ang sigla mo. Talaga ba? Kanina nga, nagwawalis pa yan sa labas. Sabi ko, ma, huwag ka munang magpakapagod. Ano ka ba? Hindi naman ako ganun kahina. Napahawak si Isha sa bibig, pinipigilan ng pag-iyak. Salamat anak. Ay ma, huwag kang magpasalamat. Hindi, kung hindi dahil sa'yo. Oo nga Ish, bayad na tayo sa lahat. Wala na tayong iniisip na ospital. Wala nang tumatawag na billing. Talaga? Oo,
Kaninang umaga nga pumunta ako para kunin ang final clearance. Tapos na lahat. Napangiti si Isha. Tapos na. Ang mga gabing umiiyak siya sa kwarto. Ang mga panahong hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Ate naman, hindi utang to. Pero ang laki ng tinulong mo. Alam kong hindi madaling ginawa mo. Okay lang ako dito. Maayos ang trabaho ko. May nanliligaw ba sa'yo dyan? Ate talaga. Malayo ka sa amin. Kailangan updated kami. Bahagyang namula si Isha kahit walang nakakakita sa kanya. Wala. Hindi ako naniniwala. Sa ganda mong yan. Ate, tumawang kanilang ina. Ay naku kayong dalawa. Basta ang mahalaga, masaya tayo. Tahimik silang tatlo sandali. Isha, proud ako sa'yo. Napakurap siya. Ate, hindi lahat kayang gawin ng ginawa mo. Lumuwas ka ng Maynila upang magtrabaho kahit hindi ka sanay dyan. Para lang may pambayad tayo sa ospital. Hindi madali yun. Naramdaman niyang namumuo ang luha sa gilid ng mata niya. Ginawa ko lang ang dapat. Hindi, ginawa mong higit pa. Anak, kung gusto mo nang umuwi, pwede na. Napahinto si Isha. Pwede ka nang bumalik dito. Tumingin si Isha sa malayo, sa hardin ng mansyon, sa malawak na bakuran na naging parte na ng araw-araw niya. Ma, ate, pwede pa bang konti pa? Bakit? May naayos pa ako dito. Okay lang. Basta alam mo pwede ka nang umuwi anytime. Hindi ka namin pinipilit. Ang gusto lang namin, masaya ka. Nakangiti si Isha kahit basa ng mata. Masaya ako, ma. Masayang masaya ako. Napangiti ang kanyang ina at ate nang marinig yon. Nagpatuloy sila sa kanilang usapan. Ang iyakan ay napunta sa tawanan. Masayang masaya si Isha na wala na siyang iisipin kapag umuwi siya, kaya naman kailangan niya nang makausap si Drew upang maamin niya ang totoong nararamdaman. Madilim pa ang paligid ng mansyon nang magising si Isha sa biglang pagkahilo. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama ng staff quarters. Ano ba to? Bulong ni Isha, pilit humihinga ng malalim. Isang segundo pa, hindi na niya napigilan. Tumakbo siya papuntang banyo at nasuka. Nanginginig ang kamay habang humahawak sa porcelain. Matagal siyang nakatungo roon. Bigla niyang naalala ang kalendaryo sa isipan niya. Isang buwan. Isang buong buwan na hindi siya dinadatnan, kaya bigla siyang may narealize. Hindi pwede. Hindi pwedeng ngayon pa. Dahil doon ay hindi na siya nakatulog kaya ginawa niya na lang muna ang kanyang trabaho. Pero sa bawat amoy ng pagkain, bumabalik ang hilo niya. Nang makalabas siya sandali para bumili ng mga kakailanganin, napadaan siya sa butika sa kanto. Hindi na siya nagdalawang isip. Bumili siya ng pregnancy test. Sa banyo ulit, nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang instructions. 1 line means negative, 2 lines means positive. Pabulong na basa ni Isha. Ilang minutong lumipas na parang oras. Nang lumitaw ang 2 malinaw na guhit at doon na napaiyak si Isha nang makumpirmang buntis siya. Nanatiling umiiyak si Isha sa halo-halong emosyon na nararamdaman pero nangingibabaw ang saya dahil magkakaanak na sila ni Drew. Buong umaga siyang abala sa paghahanda. Naghilamos, nag-ayos ng buhok, pumili ng magandang simpleng bestida na susuotin niya. Nagluto siya ng paboritong almusal ni Drew. Kahit na nanginginig ang tuhod niya, sa bawat hakbang, iniisip niya kung paano niya sasabihin kay Drew. Nang pumasok si Drew sa dining area ay seryoso ito. Napansin niyo ni Isha, pero pinilit niyang ngumiti. Good morning. Morning. Sagot ni Drew walang emosyon. Umupo ito, tiningnan ng pagkain, pero parang walang gana. Lumapit si Isha, bitbit ang baso ng juice. May sasabihin po sana ako. Important po. Hindi man lang siya tiningnan agad ni Drew. Mamaya na, pagkatapos kong kumain. Hindi na nakatiis si Isha.
Sir Drew, please. Ngayon na po. Tumigil si Drew sa pagmuya. Dahan-dahan itong tumingin kay Isha. Mga matang walang bakas ng lambing na minsan niyang minahal. Ano yun? Huminga ng malalim si Isha. Inabot niya ang maliit na kahon mula sa bag. Ang pregnancy test. Buntis po ako. Mahinang sabi ni Isha. Saglit na katahimikan. Akala ni Isha, yun na ang sandaling magbabagong lahat. Akala niya may makikita siyang gulat o kahit konting saya. Alam ko na. Sabi ni Drew, tumayo at inayos ang relo sa pulso. At alam ko rin kung bakit mo yan sinasabi sa akin ngayon. Hindi makagalaw si Isha. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang itanggi. Alam kong pineperahan mo lang ako mula sa simula. Hindi po totoo yun. Biglang tumaas ang boses ni Isha. Opo, kailangan ko ng pera nun. Pero, totoo pong nararamdaman ko. Enough! Sigaw ni Drew. Ikinagulat ng buong kusina. Akala mo ba hindi ko napansin? Akala mo ba tanga ako? Tumulo ang luha ni Isha. Sorry. Paulit-ulit na sabi ni Isha. Sorry po. Hindi ko po kayo niloko. Totoo po yung nararamdaman ko. Totoo? Ulit ni Drew. May halong panunuya. Kung totoo yan, bakit may presyong bawat halik na nais mo? Bakit mabayad ang bawat gabi? Parang sinaksak ang puso ni Isha. Wala siyang maisagot. Hindi na kita kailangan. At hindi ko kailangan ng problemang tulad nito. Tumingin si Drew sa tiyan ni Isha. Saglit lang, parang walang pakialam. Umalis ka na. Drew, please. Iyak ni Isha. Napaluhod sa harap niya. Kahit po sa trabaho lang. Kahit po para sa anak. Wala akong anak sa'yo. Malamig na sagot ni Drew. Kaya umalis ka na. Tumayo si Isha. Nanginginig ang buong katawan. Pinunasan niya ang luha pero tuloy-tuloy pa rin. Pasensya na po. Hindi ko po ginusto na masaktan kayo. Hindi na siya sinagot ni Drew. Tinalikuran siya nito. Parang wala lang ang lahat. Lumabas si Isha ng mansyon na may bit-bit lang na maliit na bag at isang sikretong hindi niya alam kung paano bubuhayin. Hinaplos niya ang tiyan at ngumiti. Kaya natin to. Pabulong na sabi ni Isha sa sarili. Kahit na durog ang puso niya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi man kita inaasahan pero mahal na agad kita. Ngumiti si Isha at pinunasan ang kanyang mga mata bago muling lumingon sa mansyon. Naaalala niya bigla ang masasayang mga alaala ni Drew pero bigla niyang naalala na ayaw na ni Drew sa kanya at hindi pa nito tanggap na may anak silang dalawa. Pero kahit ganon ay bubuhayin niya ang kanilang anak. Walang kaalam-alam si Isha na habang naglalakad na siya palayo ng mansyon at nakatanaw si Drew sa kanya sa malayo na halo-halong emosyon na nararamdaman. Napangunahan siya ng galit matapos maisip na baka pineperahan lang talaga siya ni Isha pero may guilt siyang nararamdaman sa mga nasabi niya at hindi niya alam ang gagawin. Mahabang biyahe ni Isha pauwi sa kanilang probinsya. Sa bawat lubak na kalsada, parang inuuga rin ang loob ni Isha. Halo ng takot, pag-asa at pagod na matagal niyang kinimkim. Pagbaba niya sa terminal, sinalubong siya ng amoy ng probinsya. Doon pa lang, bumigat ang dibdib niya. Ilang buwan din siyang nawala. Ngayong uuwi siyang nagdadalang tao na hindi niya alam kung paano tatanggapin ng pamilya niya. Pagdating niya sa bahay, huminga siya ng malalim bago kumatok. Isha? Sigaw ng ate niyang siniga mula sa loob. Ikaw ba yan? Bumukas ang pinto at doon nakita niyang ate niya. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Salamat sa Diyos na umuwi ka na. Akala ko hindi ka na babalik. Hindi napigilan ni Isha ang luha. Ate, miss na miss ko kayo. Lumabas mula sa silid ang nanay niya, si Mama Luna. Mas maayos ng itsura nito ngayon. Hindi na kasing hina ng huli niyang alaala. Anak, sabi ni Mama Luna at sa isang salita pa lang ay bumigay na si Isha. Lumapit siya at niyakap ang ina. Ma, pasensya na kung ngayon lang ako umuwi. Hinaplos ni Mama Luna ang buhok ni Isha. Andito ka na. Yun ang mahalaga.
Umupo silang tatlo sa maliit na mesa. Gumaling na si Mama. Salamat sa padala mo, Isha. Kung wala yun. Umiling si Isha. Huwag niyo na pong isipin yun. Para po yun sa inyo. Tumango si Mama Luna. Alam naming hindi naging madali para sa'yo. Kaya nga nagpapasalamat kami sa Diyos araw-araw. Napayuko si Isha. Hindi niya alam paano sasabihin sa kanyang ate at ina, kaya huminga siya ng malalim. Ma, ate, umpisa ni Isha, nanginginig ang boses. May kailangan po akong sabihin. Nagkatinginan ng dalawa. Umupo ng mas tuwid si Niga. Ano yun? Dahan-dahang hinaplos ni Isha ang tiyan niya. Buntis po ko. Nanlaki ang mga mata ni Niga. Napatingin naman si Mama Luna sa tiyan ni Isha, tapos sa mukha nito. Buntis? Ulit ng ina. Opo, sagot ni Isha. Tumutulo na ang luha. Sinong ama? Napatigil si Isha. Pinaalis niya po ko. Napatakip ang kanyang ina sa bibig. Anak! Tumayo si Niga at niyakap siya. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami ni Mama. Hindi ka namin pababayaan. Mariing sabi ni Niga. Mas umiyak lalo si Isha. Akala ko po mahal niya rin ako. Pero hindi pala. Hinawakan ni Mama Luna ang kamay niya. Anak, may mga lalaking hindi marunong manindigan. Pero hindi ibig sabihin nun, wala nang saysay ang buhay na dinadala mo. Tumingin si Isha sa ina. Hindi po ba kayo galit? Umiling si Mama Luna. Bakit naman ako magagalit? Biyaya sa atin ng anak mo. Siniga naman ay humigpit ang hawak sa kapatid. Pangako, aalagaan ka namin. Aalagaan namin kayo. Hindi ko po alam kung paano. Wala na po akong trabaho. May pamilya ka at yun ang hindi mawawala. Sagot ni Niga. Humagulgol lalo si Isha pero dahil na rin sa saya dahil alam niyang hindi siya mag-isa sa kanyang pagbubuntis. May ina at kapatid siyang nandyan sa kanyang tabi upang alagaan siya. Kinagabihan, nakahiga si Isha sa dati niyang kama. Hinaplos niya ulit ang tiyan niya. Hindi ka kasalanan dahil sa kambiyaya. Bulong ni Isha sa batang dinadala niya. Lumipas sa mga linggo, naninibago si Isha sa kanilang bahay dahil nasanay siya sa mansyon lalo na kay Drew. May pagkakataon na iniisip niya pa rin ito lalo na't namimiss niya. Pero mas nag-focus na lang siya sa batang dinadala niya. Lumalaki na rin ang tiyan niya. Hindi pa man kalakihan pero sapat na para mapansin ng lahat. Dahil doon ay mas lalong dumoble ang pag-aalaga ng kanyang mga magulang sa kanya. Isha, huwag kang bumangon agad. Ako nang kukuha ng tubig. Nakakayanan ko pa ate. May mga kapitbahay na dumaraan. May nagtatanong, may nakatingin. May mga bulong din na hindi nawawala. Pero sa halip na masaktan, pinili ni Isha na ngumiti. Hindi niya kailangang sabihin ang buong kwento. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili sa lahat dahil alam niyang wala naman siyang tinatapakang mga tao. Isang araw, si Isha ay nakaupo sa bangkong kahoy sa harap ng bahay. Dahan-dahang hinihimas ang malaki na niyang tiyan habang pinapanood ang langit na nagkukulay kahel. Sa loob, nagluluto si Mama Luna habang si Niga ay nagsasampay sa likod bahay. Hanggang sa isang mahinang ugong ang narinig sa malayo. Napatingin si Isha sa kalsada. Unti-unting lumitaw ang isang itim na SUV. Sinundan yon ng isang truck na malaki na at punong-puno ng mga kahon. Napakunot ang noo ni Isha. Ate, parang dito papunta. Huminto ang SUV sa tapat ng bahay nila. Sumunod ang truck. Bumukas ang pinto ng SUV. At bumaba ang isang lalaking matangkad. Nakaitim na long coat. Maayos ang buhok. Gwapong-gwapo. Namutla si Isha nang makitang si Drew yon. Lumabas naman si Mama Luna sa kusina. Sino yan? Tanong ng ina hanggang sa makita ang lalaki. Ay! Lumapit si Niga. Nakapako rin ang tingin. Siya ba yan? Pabulong na tanong ni Niga. Hindi sumagot si Isha. Ramdam niya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya.
Lumapit naman si Drew. Isha. Tumayo si Isha. Itinaas niya ang baba. Pilit pinatatag ang sarili. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang bahay namin? Huminga ng malalim si Drew. Pinahanap kita. Sagot ni Drew. Bumukas naman ang pinto ng truck at nagsimulang magbaba ang mga tao ng mga kahon. May nakasulat na baby clothes, crib, stroller, prenatal vitamins, milk, diapers. Halos mapuno ang bakuran. Napasinghap si Mama Luna. Ano yan? Tanong ni Mama Luna, litong-lito. Ano to, Drew? Singhal ni Isha. Lumapit si Drew. Tumigil ilang hakbang sa harap niya. Tumingin siya sa tiyan ni Isha. Ngayon, hindi malamig ang tingin. Punong-puno ng pagsisisi. Para sa inyo yan. Para sa anak natin. Anak mo? Naalala mo lang yan ngayon? Biglang lumuhod si Drew sa harap niya. Napahawak sa dibdib si Mama Luna. Ay, Diyos ko! Huy! Anong ginagawa mo? Pero hindi tumayo si Drew. Nakaluhod siya sa alikabok. Walang pakialam sa suot niyang mamahalin. Tumingala siya kay Isha, nagmamakaawa ang mga mata. Please, patawarin mo ko. Nanigas si Isha. Sa harap niya ang lalaking minsang nagtaboy sa kanya. Ngayon ay nagmamakaawa. Akala ko wala akong pakialam. Akala ko kaya kong talikuran ka dahil kinain ako ng galit ko. Dahil naisip kong pinaperahan mo ko. Pero gabi-gabi kitang naiisip. Kasamang magiging anak natin. Napailing si Isha. May halong tawa at luha. Ang galing mo talaga. Wala kang awa nung nagmakaawa ko sa'yo. Ngayon luluhod ka lang tapos okay na ulit tayo? Hindi. Kaya kong maghintay. Kaya kong magbayad ng lahat ng kasalanan ko. Hindi ko kailangan ng bayad. Kailangan ko nun ng ama para sa anak ko. At wala ka. Isha, please. Makinig ka rin. Hindi dahil umiiyak ka, ibig sabihin mapapatawad agad kita. Tumango si Drew. Gagawin ko ang lahat para makuha ulit ang tiwala mo. Kahit pahirapan mo pa ako. Wala akong pakialam. Basta maniwala ka lang ulit sa akin. Saglit na tumahimik si Isha. Pagkatapos ay may pumasok na ideya sa isip niya. Hindi para maghiganti, kundi para subukin si Drew. Gagawin mo lahat? Oo, kahit ano. Talaga? Kahit ano? Kahit ano. Sige, simulan mo ngayon. Tumayo si Drew ng tuwid. Una, pumunta ka sa palengke. Gusto ko ng sariwang malunggay, kalabasa, sayote at isda. Bangus, bilhan mo ko. Sige. Pangalawa, bumili ka ng prenatal vitamins, yung kumpletong may iron at folic acid. 3 bote. Isusulat ko. Wag, kabisaduhin mo. Pangatlo, gatas. Yung pangbuntis, 2 kahon. Tumango si Drew. Pang-apat, damit pangbuntis. Hindi mamahalin. 3 pares, ikaw ang pipili. Okay. Pang-5, magpa-check ka ng schedule sa pinakamalapit na health center. Gusto ko malaman mo kung paano ang proseso. Hindi dahil ako ang pupunta, kundi dahil gusto kong makita kung kaya mong intindihin. Gagawin ko. Lahat. Nagpatuloy si Isha sa pagsasalita. Kung ano ang mga kailangang gawin at bilhin ni Drew na siyang nakikinig naman pero halos wala nang mapakinggan dahil nakatitig lamang siya kay Isha na tinatarayan siya. At dahil doon ay hindi niya maiwasang magandahan sa babaeng minamahal hanggang sa matapos si Isha sa sinasabi ay agad na umalis si Drew upang ipabili ang lahat ng gusto ni Isha na napangisi. Anak, bungad ni Mama Luna, nakangiting may kislap sa mata. Ang gwapo pala ng amo mo. Napapikit si Isha. Ma, grabe, hindi ko akalaing ganyan pala siya kagwapo. Kaya ka pala nabuntis kasi naman itsura pa lang ng amo mo. Talagang bigla ka na lamang mapapaluhod. Ate, huwag kayong ganyan. Umupo si Mama Luna sa bangko. Ay ano ba? Hindi naman masama umamin na may itsurang ama ng apo ko. Tinakpan ni Isha ang mukha ng 2 kamay. Nakakaya po. Magpabuntis ka ulit kapag nanganak ka na. Mukhang marunong sumunod ang tatay. Ate, ano ba?
Tama, kung ganyan kaalaga. Ma, tigilan niyo na po. Ngumiti si Mama Luna, lumambot ang tinig. Biro lang anak, alam naming ikaw ang magdidesisyon. Pero aaminin ko, ibang klaseng ginawang pagbawi niya. Tahimik ulit si Isha, umupo siya ng mas maayos, hinaplos ang bilog ng tiyan. Hindi ko pa siya napapatawad, hindi pa. Alam namin, pero hindi ibig sabihin nun, bawal ka ng kiligin. Napangiti si Isha, maliit lang. Hindi ako. Kita ko yun. Nang lumuhod siya, parang gusto mo nang halikan at yakapin. Hindi na nakaimik si Isha na siyang napangiti at namumulan na lamang sa hiyang nararamdaman. Pero tama rin naman ang kanyang ina at ate na ibang klaseng pagbawi ni Drew na naa-appreciate agad ni Isha. Lumipas sa mga buwan, patuloy pa rin si Drew sa ginagawang pagbawi niya kay Isha. Hindi na ito umuwi ng Maynila. Nanatili siya sa probinsya upang mas maalagaan si Isha na siyang nagiging moody na habang lumalaki lalong tiyan. At nasa tabi niya si Drew upang alalayan siya at sundin lahat ng gusto nito. Wala namang reklamo si Drew, bagkus natutuwa pa siya. Isang hapon, habang nagwawali si Niga, may 2 sasakyang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba ang 2 lalaki. Saktong lumabas si Isha, hawak ang tiyan. Gulat na gulat si Isha nang makita ang mga kapatid ni Drew. Hi Isha! Miss na miss ka namin. Tumingin naman si Marco sa tiyan ni Isha at napangisi. Totoo ngang buntis ka. Kaya pala ayaw umuwi ni Bunso. Hindi nakaimik si Isha dahil hindi niya alam ang sasabihin. Lumabas naman si Mama Luna, sinundan ni Niga. Sino po sila? Kuya po ni Drew, sina Marco at Andres. Ah, pasok po kayo. Sa loob ay pinaghanda ni Niga sina Andres at Marco ng merienda habang tinatanong ng mga ito si Isha tungkol sa pagbubuntis nito na sinasagot naman ni Isha. Nang dumating si Drew ay gulat na gulat siya pero kalaunan ay pinagsilbihan niya muna si Isha at hindi makapaniwala ang mga kapatid niya na ginagawa ni Drew yon pero proud sila. Lumipas sa mga araw na nandoon ang mga kuya. Nakita nila si Drew mag-igib, maglinis, maghiwa ng gulay. Nakita nila siyang maghintay sa labas ng kwarto ni Isha kapag masama ang pakiramdam nito. Isang magkakasamang magkakapatid sa isang kubo. Nakaupo sina Drew, Andres at Marco. May hawak silang tigi-1 baso ng mainit na kape. Nakasandal si Drew sa poste ng kubo. Seryosong mukha, ngunit may kakaibang ningning sa mga mata. Alam mo Drew, hindi namin nakalaing makikita ka namin sa ganitong estado. Nasa probinsya, nag-iigib, naghihiwa ng gulay at nag-aalaga ng buntis. Napangiti si Marco tumango. Kung sinabi mo yan sa amin noon, baka tinawanan ka pa namin. Napakamot si Drew sa batok at bahagyang natawa. Alam ko naman kuya. Ako rin, hindi ko akalain. Pero seryoso, we're proud of you. Sandaling natahimik si Drew. Marami akong pagkakamali at kasalanan na ginawa, lalo na kay Isha. Sa loob ng bahay, sa may gilid ng dingding malapit sa bintana, nakatayo si Isha. Uminom lang sana siya ng tubig, ngunit narinig ang boses ng mga lalaki sa labas. Hindi niya sinasadyang makinig, pero nang marinig niya ang pangalan niya mula sa bibig ni Drew, napahinto siya. Hinawakan niya ang tiyan at sumandal sa dingding. Alam namin, naging tanga ka. Grabe ka naman kuya. Totoo naman, pero mas mahalaga, bumawi ka. Huminga ng malalim si Drew at tumingala sa madilim na langit. Kasi mahal ko siya. Sa loob, napapikit si Isha. Hindi niya namalayang napangiti siya. Mahal na mahal ko si Isha. Hindi ko man agad na ipakita sa tamang paraan noon. Pero ngayon sigurado ko. Siya ang gusto ko makasama habang buhay. Nagkatinginan ang 2 kuya niya. Alam ni Isha yan? Araw-araw ko sinasabi sa kanya. Pero kahit anong sabihin ko, kulang pa rin yun sa mga nagawa kong mali dati. Kaya bumabawi ako. Hindi dahil buntis siya. Hindi dahil may baby. Kundi dahil mahal ko siya. Napalunok si Isha. Naramdaman niya ang pag-init ng mga mata. Kahit wala pang baby, pipiliin ko pa rin siya. Siya ang tahanan ko.
Siya ang pahinga ko. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong maging mas better na lalaki. Handa ka na ba talaga? Hindi birong pagiging tatay, Drew. Walang atrasan yan. Hindi nagdalawang isip si Drew. Handang-handa na ako. Sigurado ka? Napangiti si Drew pero hindi yun biro. Buo ang loob niya. Oo, kuya. Handa akong magpuyat para alagaan ang anak namin. Handa akong magbanat ng buto. Handa akong magbago palalo. Kasi kapag naiisip kong may maliit na kamay na hahawak sa daliri ko, may batang tatawag sa akin ng papa. Hindi ako natatakot. Mas excited pa nga ako. Hindi napigilan ni Ishang mahinang hikbi. Tinakpan niya agad ang bibig para hindi marinig. Humaplos siya sa tiyan niya. Tila ba kausap ang batang nasa loob. Gagawin kong lahat. Lahat para kay Isha. Para sa baby namin. Lumambot ang mukha ni Andres. Ibang-iba ka na talaga. Totoo. Hindi na ikaw ang dating Drew na inuuna ang pride. Natuto ko. Nung muti ko na siyang mawala, doon ko na-realize kung gaano siya kahalaga. Ayokong gumising isang araw na wala siya sa tabi ko. Ayokong lumaki ang anak ko na hindi ako kasama. Napatingin si Drew sa pintuan ng bahay. Hindi niya alam na ilang hakbang lang mula roon ay naroon si Isha na nakarinig. Kuya, takot pa rin ako minsan. Takot saan? Baka hindi ako maging sapat. Baka magkamali ulit ako. Baka hindi ko maibigay ang lahat ng kailangan nila. Umiling si Marco. Ang pagiging sapat hindi nasusukat sa pera o sa kung anong kaya mong ibigay, kundi sa kung anong pinapakita mo sa kanila. At sa willingness mong matuto. Walang perpektong ama. Pero ang pinakamahalaga, hindi ka tatakbo. Napatango si Drew. Hindi na ako tatakbo. Pangako. Sa loob, tuluyan ng tumulo ang luha ni Isha. Pero hindi yon dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Mahal na mahal ko si Isha. At mahal ko na agad ang anak namin. Kahit hindi ko pa siya nakikita. Napahawak si Isha sa tiyan at napatawa ng mahina sa pagitan ng luha. Balang araw, ikukwento ko sana ko kung paano ko minahal ang mama niya. Kung paano ko natutong maging lalaki dahil sa kanya. Napasinghap si Isha at napasandal sa dingding. Hindi niya akalaing maririnig niya ang ganong mga salita mula kay Drew. Lalo na't minsan na siyang nasaktan nito ng husto. Siguraduhin mo lang na kapag naglihi si Isha ng 2:00 ng madaling araw, ikaw ang bibili. Napatawa si Drew. Ginagawa ko na nga kuya. Kahapon nga naganap ako ng manggang hilaw kahit hating gabi. Talaga? Oo, kahit kinagat na ako ng lamok sa labas. Nagtawanan silang tatlo. Salamat mga kuya sa pagpunta nyo dito. Sa pag-check sa akin, sa pag-remind kung sino ako at kung sinong pwede kong maging. Lumapit si Andres at tinapik ang balikat niya. Hindi ka nag-iisa. Kapatid ka namin. At si Isha, parte na ng pamilya natin. Sa loob, mabilis na pinunasan ni Isha ang luha niya bago pa siya tuluyang mahuli. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanilang kwarto. Humiga siya sa kama, hawak ang tiyan at may ngiting hindi maalis sa labi. Sa labas, patuloy ang kwentuhan ng magkakapatid. At habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, si Isha ay nakangiting pumikit. Dalang kasiguraduhan na ang lalaking pinili niyang mahalin ay handa nang maging ama. Handa nang maging sandigan niya at katulong. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit at pagdududa, payapa ang puso ni Isha. Lumipas ang 7 taon at ang dati puno ng sakit at alinlangan ay napalitan ng katahimikan at saya. Kasal na sina Isha at Drew. Sa kanilang bahay, laging maingay ang halakhak ng mga anak nilang kambal, parehong makulit. Pinatunayan ni Drew ang sariling hindi sa salita, kundi sa araw-araw na gawa, sa pagising ng maaga, sa pag-aalaga, sa pananatili kahit mahirap. Sa paglipas ng maraming taon ay marami silang natutunan na dalawa, lalo sa pagiging mga magulang. At nagpapasalamat sila sa pamilyang meron sila ngayon. Tahimik ang hapon pero hindi kailanman naging tahimik ang sala ng bahay ni Isha at Drew kapag kumpleto silang pamilya. Kumakalat sa sahig ang mga bond paper, watercolors, crayons at maliliit na baso ng tubig na may halong pintura.
Sa gitna, magkatabing nakaupo ang kambal, si Leo at si Lia. Parehong may mantsa ng kulay sa pisngi at damit. Parehong masayang abala sa pagpipinta ng kung ano-anong hugis na sila lang ang nakakaintindi. "Mommy, look!" Sigaw ni Lia, hawak ang papel na may bahagharing kulay rosas at asul. "This is you and Daddy." Ngumiti si Isha at dahan-dahang lumuhod para pumantay sa anak. "Talaga? Bakit ganyan kami?" "Kasi Mommy is sunshine," sabi ni Lia na parang napakaseryoso ng paliwanag. "And Daddy is the tree. Kasi lagi siyang nandyan." Napatingin si Isha kay Drew na nooy nakaupo sa sofa. Hawak ang isang brush pero halatang hindi na siya nakakapagpinta dahil nakatitig lang siya sa mag-ina. Tumawa siya ng mahina, may halong hiya at lambing. "Tree daw ako." Biro ni Drew sabay kindat kay Leo. "Ikaw anak, anong pinipinta mo?" Si Leo naman ay tahimik, seryosong muka at maingat na humahagod ng berdeng pintura sa papel. "House," sagot ni Leo. "Big house. With Mommy and Daddy inside. No monsters." Napangiti si Brew na proud sa kanilang mga anak. Nagpatuloy ang hapon sa tawanan, sa pag-aaway kung sinong kumuha ng kulay dilaw, sa pagkalat ng tubig sa sahig. Minsan napapasigaw si Isha kapag may natatapong pintura sa bagong carpet, pero nauuwi rin sa tawa kapag si Drew ang unang kukuha ng basahan. "Daddy, you're messy," reklamo ni Lia. "Learn from Mommy," sagot ni Drew sabay turo kay Isha. "Hoy," kunwaring galit si Isha pero may ngiti sa labi. "Ako? Ikaw nga yung..." Hindi na niya natapos dahil biglang niyakap siya ni Drew mula sa likod. Sandaling natigilan si Isha. Saka siya huminga ng malalim at ipinatong ang kamay sa braso ng asawa. "Thank you," biglang sabi ni Isha. Napatingin si Drew sa kanya. "For what?" "Thank you for staying. Thank you for choosing us every day. Kahit na sobrang kukulit namin." Napangiti si Drew, tinalikan sa noo si Isha. "Thank you for forgiving me. Thank you for giving me a chance to become the man you and our children deserve." Napangiti silang dalawa sa isa't isa bago patakan ng mabilis na halik ang labi ng isa't isa, bago sila bumalik sa kanilang mga anak. Nagpatuloy ang kasiyahan sa kanilang sala hanggang dumating ang mga lolo at lola ng kambal, kaya mas lalong naging maingay ang buong bahay. At dahil doon, wala nang mahihiling pa sina Isha at Drew, kundi magpatuloy ang kapayapaan at kasiyahan na meron ng kanilang pamilya. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Isha at Drew na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagsisimula sa perpektong simula, kundi sa pagpili araw-araw. Sa gitna ng pagkakamali, pagsubok at pangalawang pagkakataon, pinili nilang maghilom ng magkasama. Love is a choice, not just a feeling. Hindi sapat ang attraction, pera o pangako kung hindi mo kayang manindigan. Meron mang hindi pagkakaintindihan kina Isha at Drew nung una, pero naayos pa rin nila ito dahil pinili nilang intindihin at unawain ang isa't isa. Higit sa lahat ay mas pinili nilang ayusin ang dapat ayusin sa kanilang pamilya dahil walang masamang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon sa isang tao kung deserve naman ito. Kaya ngayon ay may masayang pamilya na sina Isha at Drew dahil pinili nilang magpatawad kaysa manatili sa galit at hindi pagkakaintindihan.